Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay babasahin natin ang batayan ng pangangaral para sa umagang ito. Micah buong chapter 7, verse 1 to 20 po. Sabayin niyo po ako sa aking pagbasa. Verse 1. Kahabag-habag ako sapagkat ako'y naging gaya ng tipunin ang mga bunga sa tag-init. Gaya ng pulutin ang ubas sa ubasan. Walang kumpol na makakain, walang unang hinog na bunga ng igos na aking kinasabikan. Ang mabuting tao ay namatay sa lupa at wala nang matuwid sa mga tao. Silang lahat ay nag-aabang upang magpadanak ng dugo. Hinuhuli ng bawat isa ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng lambat. Ang kanilang mga kamay ay nasa kasamaan upang sikaping isagawa. Ang pinuno at ang hukom ay humihingi ng suhol. At ang dakilang tao ay nagsasalita ng masamang pagnanasa ng kanyang kaluluwa. Ganito nila ito pinagtatagni-tagni. Ang pinakamahusay sa kanila ay parang duwag. Ang pinakamatuwid sa kanila ay gaya ng bakod na tinikan. Ang araw ng kanilang mga bantay, ang araw ng kanilang kaparusahan ay dumating. Ngayoy, dumating na ang kanilang pagkalito. Huwag kayong magtiwala sa kapitbahay. Huwag kayong magtiwala sa kaibigan. Ingatan mo ang mga pintuan ng iyong bibig sa kanya na humihiga sa iyong sinapupunan. Sapagkat lalapastanganin ng anak na lalaki ang ama. Ang anak na babae ay titindig laban sa kanyang ina. Ang manugang na babae ay laban sa kanyang biyenang babae. Ang mga kaaway ng tao ay ang kanyang sariling kasambahay. Ngunit sa ganang akin, ako'y titingin sa Panginoon, ako'y maghihintay ng aking kaligtasan, papakinggan ko ang aking Diyos. Huwag kang magalak laban sa akin, o aking kaaway. Kapag ako'y nabuwal, ako'y babangon. Kapag ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoon ay magiging aking ilaw. Aking papasanin ang galit ng Panginoon sapagkat ako'y nagkasala laban sa Kanya, hanggang sa Kanyang ipagsanggalang ang aking usapin. At lapatan ako ng hatol. Kanyang ilalabas ako sa liwanag, at aking mamasdan ang Kanyang pagliligtas. Verse 10, kung magkagayoy makikita ng aking kaaway at kahihiyan ang tatakip sa kanya na nagsabi sa akin, nasaan ang Panginoon mong Diyos? Makikita ng aking mga mata ang nais ko sa kanya. Siya yayapakan na parang putik sa mga lansangan. Isang araw para sa pagtatayo ng iyong mga kuta. Sa araw na iyon ay palalawakin ang iyong hangganan. Sa araw na iyon ay pupunta sila sa iyo mula sa Assyria at sa mga lungsod ng Ehipto, at mula sa Ehipto hanggang sa ilog, at mula sa dagat hanggang sa dagat, at mula sa bundok hanggang sa bundok. Ngunit masisira ang lupa dahil sa kanila na naninirahan doon dahil sa bunga ng kanilang mga gawa. Pastulin mo ang iyong bayan sa pamamagitan ng iyong tungkod, ang kawan na iyong mana, na mag-isang naninirahan sa gubat sa gitna ng mabungang lupain. Pakainin mo sila sa Basan at sa Gilead, gaya ng mga araw noong una. Gaya ng mga araw nang ikaw ay lumabas sa lupain ng Ehipto, ay papakitaan ko sila ng mga kagilalas na bagay. Makikita ng mga bansa at mapapahiya sa lahat nilang kapangyarihan. Kanilang ilalagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig at kanilang mga tainga ay mabibingi. Hihimurin nila ang alabok na parang ahas, gaya ng gumapang ng mga hayop sa lupa. Sila'y lalabas na nanginginig mula sa kanilang mga kulungan. Sila'y lalapit na may takot sa Panginoon nating Diyos, at sila'y matatakot dahil sa iyo. Sino ang Diyos na gaya mo, na nagpapatawad ng kasamaan at pinalalampas ang pagsuway ng nalabi sa kanyang mana? Hindi niya
papanatili ang kanyang galit magpakailanman sapagkat siya'y nalulugod sa pag-ibig. Siya'y muling mahahabag sa atin, kanyang tatapakan ang ating kasamaan, kanyang ihahagis ang lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Last verse, igawad mo ang katotohanan kay Jacob at tapat na pag-ibig kay Abraham na iyong isinumpa sa aming mga ninuno mula pa noong unang panahon. Ito po ang salita ng Diyos at tawagin natin si Brother Mike para pangunahan tayo sa pangangaral na ito. Sound check. So, magandang umaga muli mga kapatid at salamat rin sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magpapatuloy po ang ating serye sa aklat ni Micah. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating serye. Sa chapter 7 na po tayo ng aklat ni Micah. Bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Panginoon Diyos, salamat sa umagang ito na maaring may pangaral ng may kalayaan ng inyong salita. Samahan niyo po ang inyong likod. Samahan niyo po ako na may pangaral ang pawang katotohanan lang. Gayon din ang mga tagapakinig. Tulungan niyo rin po sila na makapakinig ng tama. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Nung sa pastoral prayer ni Pastor George kanina, nabanggit niya yung rumors ng war. Kung magkakaroon uli ng war sa hinaharap sa panahon natin, ito ay matindi yung magiging devastationan kasi ang digmaan ngayon ay sa pamamagitan na ng mga nuclear missiles, ganyan. Hindi kagaya nung araw, mga espada. Noong unang panahon, hindi na kagaya ngayon, bukod sa espada, ang ginagamit nila, ang labanan ay sa pamamagitan, gumagamit sila ng pananakop ang labanan noong unang panahon. Kung maalala nyo, di ba merong Assyrian invasion, may Babylonian invasion, merong Persian, Greek, mga invasion or pananakop. Sa verse 4, kung naalala nyo, sa binasa ni Rain, meron dong nabanggit na bantay o watchman. So, pag-aaralan natin ngayon ang patungkol sa watchman. Noong unang panahon, gumagamit sila ng walls and gates as their first line of defense against the invaders. Kung maalala niyo yung story sa Numbers chapter 13 and 14 na serye rin ni Pastor George, nagpadala si Moises sa Kanaan ng 12 mga espiya. At yung 10 espiya, yung 10 spies, isa sa nakita nila sa lupain ng Kanaan is yung Great Wall. Diba? May merong malaking bakod. Kasi ginagamit nila yun pandepensa sa mga aatake sa kanilang bayan. At kung maalala nyo sa Joshua chapter 6, yun yung wall na pinabagsak ni Joshua sa tulong ng Panginoon. Noong unang panahon, malinaw na gumagamit sila ng mga wall. At sa ibabaw ng mga walls and gates na yon, may mga nakastation na watchmen, mga bantay lungsod. Kung maalala niyo yung story sa 2 Samuel 18 verses 19 to 24, nung naglaban yung forces ni David tsaka ni Absalom, nanalo yung forces ni David kay Absalom at sa story yon, namatay si Absalom. At yung panalo na yon ay kailangang maibalita sa hari. So yung leader na si Joab, nagsugo siya ng isang Hushai messenger at nung malaman ni ni Ahimaas na si Joab ay nagsugo ng messenger, na-excite siya at gusto niya rin na siya yung pumunta kay David para magbalita. Kaya ang nangyari, dalawa sila na tumakbo pabalik sa lungsod habang nandun sa digmaan para ibalita yung magandang balita kay Haring David. So yung watchman naka-station sa taas ng gate, nakita niya merong tumatakbo. Okay, ang point ko lang po doon na nung araw, may mga gates, may mga walls, at merong mga watchman na naka-station sa taas ng wall. So, ang role ng watchman ay for security. They were to guard the city, observe the surroundings, and to alert the people to any threats. Nandun siya para magbantay
at magbigay ng babala sa mga tao na nasa loob ng lungsod. Ang propeta, tinatawag din silang mga watchmen. Nagbabantay sila at nagbibigay ng babala sa mga tao na nasasakupan nila. Ezekiel, kung maaalala niyo mga kapatid, siya ay isang watchman. Binanggit niya yun sa Ezekiel chapter 33 verse 7 to 8. Si Jeremiah ay isang watchman. Chapter 6 verse 17 ng book of Jeremiah. Si Habakkuk, siya rin ay isang watchman. Sa Habakkuk chapter 2 verse 1. Gayon din naman si Micah. Bagaman wala siyang claim na malinaw na sinabi niya ako isang watchman, pero yung ginampanan niyang serbisyo sa bayan ng Diyos, pinapakita na siya ay isang bantay, isang watchman. Mula chapter 1 hanggang chapter 6, makikita natin yung role ng isang watchman na ginampanan ni Micah. Nagbigay siya ng malinaw na babala sa bayan ng Diyos na merong paparating na parusa. Sa pagkakataon naman ito, ngayong umaga, titignan naman natin hindi yung serbisyo ni Micah, kundi titignan natin ang laman ng puso ng isang watchman. Malungkot ang puso ng bantay na si Micah dahil alam niya na ang mga taga-Israel ay namumuhay sa kasalanan. At ang pamumuhay nila sa kasalanan ay pag-imbita sa kaparusahan ng Diyos. Pero sa kabila noon ng kanyang kalungkutan, nakasalig ang pag-asa niya sa Diyos. Dahil ang Diyos ay isang matapat na Diyos at doon isinalig ni Micah ang kanyang pag-asa. At iyan ang mensahe na nais kong dalhin ngayong umaga. In a decaying world, Christians are called to wait on the Lord, bearing in mind the devoted love of God. Tatlong bagay. Number 1, the watchman's hurt. Number 2, the watchman's heart. And the number 3, the watchman's hope. Number 1, the watchman's hurt. So, under the watchman's hurt, makikita natin ang decaying society. The decaying society. Makikita natin yan sa Micah chapter 7, verses 2 to 6. Nababasahin ko sa NIV translation. Verse 2. The faithful have been swept from the land. Not one upright person remains. Everyone lies in wait to shed blood. They hunt each other with nets. So sa Tagalog, ang ginamit dyan, yung faithful, ginamit sa Tagalog ay mabuti. Wala nang mabuting tao sa lupain. At wala na ring matuwid na tao na natitira sa lupain na kung saan nasan si Micah. Verse 3. Both hands are skilled in doing evil. The ruler demands gifts. The judge accepts bribes. The powerful dictate what they desire. They all conspire together. Makikita naman natin dito na yung ruler and yung judge na kumakatawan sa civil magistrate ay tagilid na rin, bagsak na rin. Hindi na i-implement yung law, hindi na napopromote yung justice, at hindi na na-maintain yung peace sa lupain. Verse 4, the best of them is like briar, the most upright, worse than a thorn hedge. The day God visits you has come, the day your watchmen sound the alarm, now is the time of your confusion. Ayun yung nabanggit ko nung umpisa, nabanggit yung watchman. Or watchman. Ang watchman ay kumakatawan sa propeta. Ang problema, nung panahon na yon ay false prophet. Talamang ang bulaang propeta. Sabi dyan na darating ang confusion. Darating ang kaparusahan sa mga bulaang propeta. At sa verse 5, do not trust a neighbor, put no confidence in a friend, even with a woman who lies in your embrace, guard the words of your lips. Yung kapitbahay mo at yung mga kaibigan mo, nung panahon na yun, hindi mo na sila mapagkakatiwalaan. And verse 6, for a son dishonors his father, a daughter rises up against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law, a man's enemies are the members of his own household. Yung anak na lalaki laban sa kanyang magulang, yung anak na babae laban sa kanyang nanay, at yung manugang laban sa biyanan, at yung siguro biyanan din laban sa magulang. So nakita natin, mula sa community,
papasok hanggang sa loob ng bahay. Yung anak, laban na siya sa kanyang tatay. Naalala ko lang, no, na nakwento lang ni Deacon Ian na kapag bibili ka ng bahay, maganda rin na i-consider mo, hindi lang yung location ng bahay, pati yung kapitbahay. Kasi yung mga kapitbahay mo, makaka-apekto yun sa paraan ng inyong pamumuhay. So, kasi ganito yung nangyari dun. Sa community nila, wasak, kaya yung loob ng bahay, naapektuhan din. So, ayan ang condition ng Southern Tribe nung panahon ni Micah. Decaying ang society. And it hurts the prophet to see the people around him living in sin. At hindi ito isang bagay na nagbibigay ng kagalakan sa mga lingkod ng Diyos, na makita yung mga tao sa paligid niya na namumuhay sa kasalanan. Bagkus, ito ay nagbibigay ng kalungkutan, nagbibigay ng pait, nagbibigay ng hinagpis sa mga lingkod ng Diyos, na makita niya yung paligid niya ay yumayakap sa kasalanan. Mula kay Micah hanggang sa panahon natin sa kasalukuyan, alam natin ang pakiramdam ng kalungkutan ni Micah na makita yung mga tao sa paligid na nagmamahal sa kasalanan. Alam niyo, 20 years ago, may mga kasalanan na nakakahiyang gawin in public. Pero ngayon, wala nang hiya-hiya eh. Gagawin na lang in public. Nabigyan ako ng chance na makarating sa Scotland at nakapasyal ako sa kanilang park. At sa park, siyempre nag-unwind lang, ganyan. Pagtingin ko sa katabi ko, parehong lalaki, they were kissing in public. Walang nakapigil sa kanila. Sa public, sa park, may mga bata, tapos maliwanag ang sikat ng araw. Alam mo yun, ganun yung situation, pero hindi yun nakapigil sa kanila na gawin yung gusto nilang gawin. Sa mga universities na ngayon, pinapayagan na yung cross-dressing. Naman yung lalaki, pwede na siya magsuot ng pambabae, at yung babae, pwede na siya magsuot ng panlalaki. Alam mo, hindi na natin kailangan magbulag-bulagan dahil ayan yung nangyayari sa society natin. At darating yung araw, maaaring dyan na lang sa paligid, makikita mo yung mga bagay na yan. At bilang mga Kristiyano, nalulungkot tayo na makita yung ganitong gawain na lumalaganap sa ating mundo. Parang casual na lang. Alam niyo, hindi naman natin sinasabi dito na para bang special sin ang pagiging, yung kasalanan ng homosexuality. Hindi yan special sin. Pareho rin yan ng ibang kasalanan, ng lust, ng pornography, ng adultery, at ng lahat ng ibang kasalanan. Pero nabanggit ko yung homosexuality dahil masyado siyang nagki-claim. Para siyang entitled na mag-claim na, tama lang ako. Normal lang ako. Tama lang yung takbo ng isip mo. But in reality, nagdi-disguise lang siya na mabuti, na mabuti at tama, pero ang katotohanan, siya ay masama at nakakapinsala at hindi mabuti sa harapan ng Diyos. Kung naalala niyo po ang story ng Trojan horse, yung mga Greek soldiers, gumawa sila ng wooden horse. At sa wooden horse, naglagay sila ng mga Greek soldiers. At yung wooden horse na yun, nilagay nila sa harapan ng city gate ng Troy. Ay yung mga Trojans, akala nila isa yung regalo. So ang ginawa nila, pinasok nila yon sa loob ng kampo. At nag-celebrate sila kasi regalo panalo sila . At pagdasapit nung gabi, lumabas yung mga Greek soldiers sa wooden horse, binuksan yung city gate, at nakapasok ang ibang mga Greek soldiers, winasak ang lugar, ang city ng Troy. Alam niyo, parang ganyan din ang kasalanan ng homosexuality. Kapag pinagbigyan mo siya na makapasok sa iyo, sa kalooban mo, ikaw rin ang kanyang wawasakin. Katulad ng ibang kasalanan, ng adultery, fornication, at iba pang kasalanan na alam nyo, na entitled, na nagkiklaim na sila ay tama. Pero sa katotohanan, sila ay mapangwasak. Kung meron akong kinakausap dito ngayong umaga na merong struggle sa ganyang aspeto, gusto kong sabihin sa iyo na merong kalayaan at merong pagtatagumpay sa bagay na yan, sa struggle na yan, na matatagpuan kay Jesus. At kung ikaw ay isang tao na nahulog sa ganitong klase ng gawain,
Gusto kong sabihin sa iyo na hindi pa huli yung lahat. After all, hindi yan isang unforgivable sin na tinuturo ng Bible. Merong forgiveness sa kasalanan na yan at ng forgiveness na yon ay makikita mo rin kay Jesus. Kay Jesus. Hindi tayo nandito para husgahan ang sino man, pero andito tayo para i-address na may kalayaan sa bagay na yan. Going back to the story, bilang mga mananampalataya, nalulungkot tayo na makita ang ganyang klase ng gawain, ang kasalanan na namamayagpag sa ating community. Actually, maging ang mga Puritans, merong silang comment. Meron silang masasabi patungkol sa kasalanan na laganap sa community. Sabi ni Jonathan Edwards, how awful it is to see how men of this world live as if they were not concerned with their souls, their eternal happiness, or their Creator. The sins of men grieve me to the heart. The very sight of the wickedness that abounds in the world makes my soul tremble. I mourn that so many live in rebellion against the holy and just God. Mula pa nung panahon ni Micah, nung panahon ng mga Puritans, at sa panahon natin sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang pagkabulok ng ating kapaligiran. At dahil doon, bilang mga mananampalataya, tayo ay nalulungkot. Tayo ay nasasaktan at hindi tayo natutuwa sa ganitong bagay. Pangalawa, tignan naman natin ang disappointed servant. Sa verse 1 and 2, babasahin ko po sa ESV, woe is me, for I have become as when the summer fruit has been gathered, as when the grapes have been gleaned, there is no cluster to eat, no first ripe fig that my soul desires. The godly has perished from the earth, and there is no one upright among mankind. Malinaw ang utos ng Panginoon sa Leviticus chapter 23 verse 22. Sabi dito, huwag ninyong gagapasan hanggang sa mga sulok ng inyong bukid. Huwag ninyong titipunin ang mga nalaglag sa inyong pag-aani. Ang mga iyon ay para sa dukha at sa dayuhan. And sa last part, ako ang Panginoon ninyong Diyos. So, ang utos sa kanila sa Leviticus chapter 23 verse 22, kapag sila ay nag-harvest, hindi nila dapat i-harvest yung pinakadulo ng kanilang fields. At hindi rin nila dapat pulutin yung mga nalaglag sa harvest. Bakit? Dahil yun yung magiging provision ni Lord para sa mga mahihirap at para sa mga dayuhan na dadaan sa lupain. Kung maaalala niyo mga kapatid, yung ginawa ni Ruth, nung siya ay pumunta sa field ni Boaz, nangolekta siya doon ng mga nalaglag sa harvest dahil yun yung magiging pagkain nila nung kanyang biyanan na si Naomi sa story ni Ruth. Dahil yung mga nalaglag na yun yung magiging provision ni Lord sa kanila na mahirap, na mga kasama, pag mahirap kasi general yun kasama doon yung balo, di ba? Mga balo, mga dayuhan na rin na dadaan sa lupain. Ang problema, ito yung problema. Sa chapter 7, verse 1, sabi dito, sa last part, walang kumpol na makakain, walang unang hinog na bunga ng igos na aking kinasasabikan. Yung inaasahan na magiging provision para sa mga mahihirap, sa dukha at sa balo, wala na. Inani na lahat. Hinarvest na yung maging hanggang kasulok-sulukan ng field, hinarvest na. Yung mga nalaglag, pinulot pa. Hindi nila pinakinggan yung utos ni Lord na magtira. Napansin niyo ba mga kapatid, bakit merong ganitong klase ng utos ang Panginoon? Bakit nagsabi siya na wag na damputin yon, wag nang i-harvest buong field nila? Dahil alam ng Panginoon na hindi mawawalan ng mahirap sa mundo. Habang ang mundong ito na makasalanan ay umiikot, ang mga mahihirap at dukha ay mananatiling nandito. Epekto ito ng kasalanan.
Matthew chapter 25, 35 to 40, Luke chapter 3, verse 11, James 2, 14 to 17, 1 John 3, chapter 3, verses 17 to 18, Acts 20, verse 35, Galatians 2:10. These verses instruct us to help the poor and to show compassion to those in need. Illusion ang sinasabi ng mga politician na ang kanilang plataforma ang solusyon sa kahirapan. Dahil hindi maaalis ang kahirapan sa mundo. Kasama yan ng epekto ng kasalanan. Sabi nga ni Pastor sa naging discussion last time, dahil hindi yan bahagi ng covenantal promise. Hindi yan pangako. Kaya nga, kahit naging Christian ka, hindi ibig sabihin nayayaman ka. Nakagaya ng ipinapangako ng mga prosperity preacher na tinuro sa atin ni Kuya Aris last time. Di ba, yayaman ka, gaganda yung buhay mo. Hindi totoo yan, mga kapatid. Dahil hindi yan bahagi ng covenantal promise na kagaya ng forgiveness of sin and of salvation. So yun na nga, going back, yung inaasahan na provision para sa mga dukha, dayuhan, ay wala na. Hinarvest na lahat. Wala nang tinira kahit isa para sa mga mahihirap. Kaya nga sinabi ni Micah sa verse 2, at wala nang matuwid sa mga tao. Wala nang sumusunod sa Diyos. Dinisregard nila yung simpleng utos na magtira ng harvest. And out of disappointment, nasabi ni Micah sa verse 1, kahabag-habag ako. Sa ESV, woe is me. Sa NIV, what misery is mine. Mga kapatid, medyo familiar ba? Elijah syndrome. Kahabag-habag ako. Wala nang matuwid sa lupain. Ako na lang yung natitira na matuwid sa lupain. Elijah syndrome. Nag-iisa na lang ako na sumusunod sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, dumarating sa Christian life yung ganitong pag-iisip eh. Akala mo mag-isa ka na lang. May ganong phase sa Christian life. Akala mo sa isip mo mag-isa na lang ako na hindi nagmumura sa office. Dahil malinaw sa akin na bilang mananampalataya dapat pagpapala yung lumalabas sa bibig ko at hindi pagsumpa. Mag-isa na lang ako na single. Dahil iniingatan ko yung sinasabi ng 2 Corinthians 6:14 na huwag makipamatok. Mag-isa na lang ako na nag-church sa family namin. Dahil iniingatan ko yung 4th commandment. Mag-isa na lang ako na nag-honor ng marriage bed kasi ginagalang ko yung sinabi ng Hebrews 13:4. At marami pang iba. Mga kapatid, kung ikaw yan, huwag kang manlupaypay. Dahil hindi lang ikaw ang mag-isa na merong ganyang pakikibaka. Maring sa church, mag-isa ka lang. Pero sa lahat ng Kristiyano sa buong mundo, marami kang kapareha na nakikibaka, nagtitiis, manindigan sa prinsipyo ng Biblia. Kaya huwag mong isipin na mag-isa ka na lang dahil marami kang kagaya na naninindigan sa tama. Katunayan, maging si Micah, nanindigan siya sa tama sa kabila ng kanyang disappointment, sa kabila ng decaying society. Si Micah ay tumayo sa kanyang paa. And that will lead us to our second point, the watchman's heart. Ang puso ng bantay. Two things. Number one, the devotion of the prophet. Devotion of the prophet. Verse 7, I will look to the Lord, I will wait for the God of my salvation. Micah declares his devotion to the Lord despite the injustice and despair surrounding him. Nagset si Micah sa atin ng example kung kanino natin dapat ituon ang ating focus sa panahon na pakiramdam natin, mag-isa na lang tayo na lumalaban. Nakafocus si Micah sa Panginoon sa gitna ng mundo, ng society na nabubulok at sa kabila ng kanyang disappointment. Alam ni Micah na hindi niya makokontrol yung mga tao sa paligid. Hindi niya kayang baguhin yung ginagawa ng mga tao sa paligid niya.
Pero isang bagay yung alam niyang kaya niyang makontrol. Kung paano yung magiging tugon niya sa nangyayari. At para kay Micah, ang tamang tugon sa magulong mundo ay ang tumingin at maghintay sa Panginoon. To wait and to look for the Lord. Alam niyo, year 2000, nung ipinalabas ang pelikula ni Tom Hanks, yung Castaway, kung napanood niyo na yung pelikula na yun, no? Ang pangalan niya sa pelikula na yun si Chuck Noland. Ang trabaho niya doon, siya ay isang system analyst. Pinag-aaralan niya kung paano mag-improve ang efficiency ng delivery ng FedEx kasi nagtatrabaho siya sa FedEx company. So inaaral niya paano mapapabilis ang trabaho, ang delivery, yung mga packages, ganyan. So bilang system analyst, pinapadala siya sa iba't ibang mga lugar. Bahagi yun ng trabaho niya. May pagkakataon na pinadala siya sa isang lugar. Sumakay siya sa eroplano ng FedEx. At yung eroplano naka-encounter ng turbulence. At nag-crash yung eroplano. At siya lang yung mag-isang nakaligtas. Namatay lahat ng kasama niya. Napadpad siya sa isang deserted island. At nabuhay siya doon for 4 years. 4 na taon. And to make the long story short, no, after 4 years, nakabalik siya sa Memphis. At excited siya na makita yung kanyang fiancé na si Kelly. Kasi 4 years ba naman siyang nawala eh. So, excited yung puso niya na makakabalik na siya 4 years. Si Kelly, sa 4 years na yun, nakala niya patay na si Chuck. So, ang ginawa niya, nag-move on na siya. Nag-asawa na siya, at meron na rin siyang anak. Then one day, dumating si Chuck. Nag-expect siya na pwede pa nilang ituloy ni Kelly yung love story nila. Pero wala na. Pamilyado na si Kelly at meron ng asawa. Mga kapatid, bakit ko nabanggit yung story na yan? Alam nyo, minsan nakaka-disappoint and nakaka-frustrate na umasa sa tao. Maghintay sa tao. Pag ginawa mo yung tao, yung iyong pag-asa, malamang madidisappoint ka lang. Bakit? Kasi yung tao, pabago-bago siya ng isip eh. And yung judgment niya, naapektuhan ng emotion niya, na nagbabago rin, nagpa-fluctuate. Pero, alam mo, hindi ganyan yung Panginoon eh. Hindi nagbabago yung isip ng Panginoon. Siya yung Diyos na pinagkatiwalaan ni Micah sa gitna ng masamang lipunan, siya rin yung Diyos na pwede nating pagtiwalaan sa panahon natin ngayon. Ang gusto ko rin bigyan ng pansin yung sinabi sa verse 7, sa last part ng verse 7, My God will hear me. Binigyang diin ni Micah na naririnig siya ng Diyos. Pinakita sa atin ni Micah ang kahalagahan ng pananalangin kahit na sa laganap na katiwalian sa lipunan at sa ating personal na pakikibaka. Isang pagpapala na maunawaan mo na ang Diyos ay nakikinig sa ating o sa iyong panalangin. Gaya ng sinabi ni Micah sa verse 7, My God will hear me. Papakinggan ako ng Diyos. Isa ito sa mga privileges na mayroon ng mga mananampalataya. Pinakikinggan tayo ng Panginoon. Nakikinig si Lord sa ating mga panalangin. Sabi nga ni Richard Baxter sa kanyang aklat na The Saints in Everlasting Rest, The Lord is more ready to hear than we are to pray. And He will not reject the petition of a broken heart. Kapatid, kung meron kang pagsubok na pinagdadaanan ngayong umaga, kung merong kalungkutan, pag-aalala, kung merong pagsubok, naguguluhan ka, nag-aalinlangan ka, natatakot ka at maraming bagay, isa lang ang solusyon, manalangin ka. Manalangin ka. Dahil malinaw ang sinasabi ng Panginoon sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 34, talatang 17. Kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig. At inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo. Well, una nakita natin yung devotion of the prophet. Ngayon, pangalawa, tignan naman natin yung the demeanor of the prophet. Demeanor of the prophet. Verse 9. Aking papasanin ang galit ng Panginoon sapagkat ako'y nagkasala laban sa Kanya
hanggang sa kanyang ipagsanggalang ang aking usapin at lapatan ako ng hatol, kanyang ilalabas ako ng liwanag at aking mamasdan ang kanyang pagliligtas. So makikita natin dito mga kapatid, yung humble demeanor ni Micah. Hindi niya itinuring yung kanyang sarili na higit kaysa iba. Bagkus, kinilala niya yung kanyang kasalanan. Ma-highlight dito yung kanyang humility and repentance. Mahalaga ang pagpapakumbaba at pagsisisi sa paghahanap ng pakikipagkasundo sa Diyos. Ang statement ni Micah sa verse 9 ay sumasalamin sa isang mahalagang prinsipyo ng Biblia. Ang pagkilala ng kasalanan ay ang unang hakbang sa pakikipagkasundo sa Diyos. Ngayong umaga, nais kong hamunin yung mga wala pang kaugnayan kay Jesus, yung mga hindi pa mananampalataya. Hanggang kailan ka magmamataas sa iyong sarili? Ang hindi mo pagsampalataya kay Jesus ay katumbas ng iyong pagmamataas sa iyong sarili na kaya mong itas ang iyong sarili at hindi mo kailangan yung ginawa ni Jesus. Ito ay nangangahulugan din ng iyong pagmamalaki. Kaibigan, bakit kailangan ikaw ay mapahamak? Magpakumbaba ka sa Diyos. Hilalanin mo ang iyong kasalanan, magsisi ka, at panampalatayanan mo yung ginawa ni Jesus doon sa krus, at ikaw ay maliligtas. At yung tanong na gusto kong iwan sa iyo na dapat mong pagnilay-nilayan, bakit kailangan mong mapahamak? Nagbigay na yung Diyos ng solusyon para hindi ka mapahamak. Magsisi ka sa kasalanan mo at manampalataya kay Jesus, at ikaw ay maliligtas. At kung ikaw naman ay mananampalataya ngayong umaga, may kita natin sa verse 9 ang katotohanan na kahit yung pinaka-the best na Christian o na lingkod ng Diyos ay nagkakasala pa rin. So napag-aralan natin sa Sunday School na tinuro sa atin ni Pastor George sa 1689, chapter 6, paragraph 5. The corruption of nature during this life does remain in those that are regenerated. Chapter 13, paragraph 2. This sanctification is throughout the whole man, yet imperfect in this life. There abides still some remnants of corruption in every part, wherefrom arises a continual and irreconcilable war, the flesh lasting against the spirit, and the spirit against the flesh. Paragraph 15, chapter 15, paragraph 2. Whereas there is none that does good and does not sin, and the best of men may, through the power and deceitfulness of their corruption, dwelling in them with prevalency of temptation, fall in to great sins and provocation. So, saan kinuha ng ating confession of faith ang mga prinsipyong yan? Kinuha yan ng ating confession of faith sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanata 7. Si Pablo mismo ang nagpatotoo na merong digmaan sa loob niya. Gusto niya gumawa ng mabuti, pero gusto niya rin gumawa ng masama. Gusto niya sundin yung kalooban ng Diyos, pero merong sa loob niya na lumalaban. Na gustong makipaglaban sa kalooban ng Diyos. Merong war sa loob ni Pablo, and by experience, kaya nating patotohanan na totoo yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya nating patotohanan na totoo yung sinasabi ng ating confession of faith, na kahit tayo mga mananampalataya na, natutokso pa rin tayo. At minsan may mga kakataon na nahuhulog tayo sa kasalanan, nagkakamali, nadadapa. Pero mga kapatid, maging ang ating kasalanan ay ginagamit ng Diyos para panatilihin tayong mapagpakumbaba. Alam mo yun, kapag sobrang taas na ng tingin mo sa sarili mo, marami na akong karanasan, alam ko na lahat, marami na akong alam sa Bible, nabasa ko na lahat. Alam mo yung kasalanan mo yung magpapaalala sa iyo Kailangan mong bumalik sa paanan ng krus. Kailangan mong bumalik kay Jesus, at lahat ng favor na tinatanggap mo ay pawang biyaya lang. Dahil ikaw ay isang makasalanan. Yung kasalanan natin ang magpapaalala sa atin na tayong lahat ay walang karapatan
sa biyaya ng Diyos. And not only that, ipapaalala rin sa atin ng verse 9 ng pagsisisi ay isang lifetime na gawain ng mga Kristiyano. And yung encouragement na gusto kong iwan sa bawat mananampalataya ngayong umaga ay yung sinabi rin sa ating Confession of Faith sa chapter 15, paragraph 5, na hinango sa Isaiah chapter 1, verse 16 to 18 and chapter 55, verse 7. Sabi dito, that although there is no sin so small that it deserves damnation, yet there is no sin so great that it shall bring damnation to them that repent. And sa Tagalog, na bagaman walang napakaliit na kasalanang hindi karapat dapat hatulan, ngunit walang kasalanang napakalaki na magdudulot ng kahatulan sa kanila na nagsisisi. Nakita natin ang laman ng puso ni Micah. Nakita natin yung devotion niya sa Panginoon at nakita rin natin ang kanyang humble demeanor. Ngayon, tignan naman natin kung saan nakasalig ang tiwala at pag-asa ni Micah. And that's our third and last point, the watchman's hope. Ang kanyang pag-asa ay nakasalig sa matapat na pag-ibig ng Panginoon, the devoted love of God. Sa gitna ng talamak na pagsamba sa Diyos-Diyosan sa Israel, kinunclude ni Micah ang kanyang sulat sa isang tanong na naghahambing sa tunay na Diyos at sa mga Diyos-Diyosan. Verse 18, sino ang Diyos na gaya mo? Who is a God like you? Alam niyo mga kapatid, yan yung kahulugan ng pangalan ni Micah eh. Nakatuwa lang na nilagay niya sa huling bahagi yung kahulugan ng pangalan niya. Micah means who is like Yahweh, who is like the Lord. Ginamit niya ito bilang tanong sa kanila, bilang hamon sa kanila, para alalahanin kung sino ang tunay na Diyos, sino ang gaya mo. Alam mo yun, sa kabila ng pagsamba sa Diyos-Diyosan sa Israel, pinaalala nila ni Micah kung sino ang tunay na Diyos. And sa verse 18 to 19, makikita natin, sino ang Diyos na gaya mo? Nagpapatawad ng kasamaan, pinalalampas ang pagsuway, hindi niya pinananatili ang kanyang galit, nalulugod sa tapat na pag-ibig, muling mahahabag, o isang Diyos na mahabagin. Tatapakan ng ating kasamaan, ihahagis ang lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. It highlights the nature of God's grace. He is always ready to forgive and to restore those who turn back to Him, no matter how far they have fallen. Ang Diyos ay laging handang magpatawad sa mga nanunumbalik sa Kanya, gaano man kalayo o gaano man kalalim ang kanilang kinahulugan. Ang mga salita sa verse 19 ang magbibigay sa atin ng encouragement. Tatapakan ng ating kasamaan, ihahagis ang lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Ang mga salitang ito ang nagpapakita sa atin na kapag ang Diyos ay nagpatawad, siya ay talagang nagpatawad. Hindi siya kagaya ng tao. Ang tao kapag nagpatawad, minsan naaalala pa rin eh. Minsan binabalik pa eh. Pero yung Diyos hindi ganun eh. Kapag siya nagpatawad, hindi niya nauungkatin pa, hindi niya nasisingilin sa iyon sa araw ng paghukom. Kagaya ng comment ni John Owen sa verse 19 ng Micah, when God forgives, He not only covers our sin, but casts it into the depths of the sea, where it can never be found. Hindi na yun naaalalahanin pa. Alam nyo, mga kapatid, no, marami tayong nagawang kasalanan sa nakaraan. Maaaring yung iba sa atin nakagawa ng mga scandalous sin. Yung iba nakagawa ng mga public sins. And minsan, kapag naaalala natin yung mga kasalanan natin sa nakaraan, nagbablush tayo. Nahihiya tayo alalahanin yung kasalanan na nagawa natin noon. And madalas, yung hiya na yon
Yun yung nagpa-paralyze sa atin eh. Para hindi tayo makapag-proceed sa ating Christian life, sa ating Christian duties. Nahihirapan tayo mag-grow kapag naaalala natin yung mga kasalanan natin nung araw. Kasi nahihiya tayo sa Diyos eh. Pero pagpapala para sa atin yung sinabi ni Micah sa verse 19, tatapakan ang ating kasamaan. Ihahagis ang lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Move on na kapatid. Move on na. Hindi na aalalahanin pa ng Panginoon. Panahon na para lumago ka. Panahon na para gawin mo yung Christian duties mo. Kalimutan mo na yan. Dahil kinalimutan na yan ng Panginoon. At sa verse 20, igawad mo ang katotohanan kay Jacob at tapat na pag-ibig kay Abraham na iyong isinumpa sa aming mga ninuno mula pa ng unang panahon. Nabanggit dito si Abraham at si Jacob. Actually, merong pangako yung Panginoon kay Abraham at kay Jacob eh. Ang Panginoon, isa siyang Diyos na nag-iingat ng pangako. At dahil sa siyang Diyos na nag-iingat ng pangako, bagaman patay na si Abraham at si Jacob, papakitaan niya ng kabutihan yung mga salinlahi na manggagaling kay Abraham at kay Jacob dahil tutuparin niya yung kanyang tipan kay Abraham at kay Jacob. Micah concludes by reminding God's people of God's faithfulness to His covenant promises. God will honor His commitment to Abraham and Jacob, the forefathers of Israel, showing them steadfast love. Dito natin makikita kung saan nakasalig ang pag-asa ni Micah. Sa kabila ng lipunan na patungo sa pagkabulok, matapat na naghintay si Micah habang pinanghahawakan ang matapat na pag-ibig ng Diyos. At ayan ang mensahe na nais kong iwan sa bawat isa na nandito ngayong umaga. In a decaying world, Christians are called to wait on the Lord, bearing in mind the devoted love of God. At dito na nagtatapos ang ating serye sa aklat ni Micah. Manalangin tayo mga kapatid. O Diyos, salamat sa inyong salita na aming napagbulay-bulayan ngayong umaga. Isulat niyo po ito sa puso ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.